Nagsisimula ang pelikula sa isang American chef na nagngangalang Ryan Mosley na kararating lang sa Colombia. Paglabas niya ng airport, nakatanggap siya ng text mula kay Rabbit na humihimok sa kanya na tumawag muli sa lalong madaling panahon. Lumalabas na may problema sa pagsusugal si Ryan na nagdulot sa kanya ng matinding utang. Wala siyang paraan para mabayaran ito, kaya tumakas siya ng bansa at dumating dito para makipagkita sa kanyang kaibigan na si Jack na hindi niya nakita sa loob ng 12 taon. Hindi nagtagal, sinundo si Ryan ng isang mayordomo at hinatid sa kanyang destinasyon. Habang nasa daan, inabutan siya ng mayordomo ng isang tala mula kay Jack na nagsasabing siya ay kasalukuyang nasa labas para sa trabaho. Ngunit ibinigay niya sa kanya ang code ng bahay para makapasok at hiniling kay Ryan na ituring itong parang bahay niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang marangyang bahay sa gitna ng kagubatan at namangha si Ryan sa kapaligiran. Ginalugad niya ang bahay, naghanap ng pagkain sa refrigerator at naghanda ng pagkain. Pagkatapos kumain, umupo siya sa tabi ng pool at hinahangaan ang magandang tanawin. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Jack at masayang nagyakapan ng magkaibigan. Si Jack pala ay chef din dahil magkasama silang pumasok sa culinary school noong bata pa sila. Pagkatapos ay inamin ni Ryan na uminom siya ng ilang mamahaling alak na nakita niya, ngunit nilinaw ni Jack na hindi niya ito pag-aari. Ipinaliwanag niya na nirentahan ng kanyang ahensya ang buong lugar sa loob ng isang linggo para makapag-host sila ng dinner party sa huling araw. Ang trabaho ni Jack ay ihanda ang lahat ng pagkain at siya ang may ganap na may kontrol sa buong lugar hanggang matapos ang araw. Inihayag din niya na pagkatapos makumpleto ang trabahong ito, babalik siya sa kanyang tahanan sa London. Ngunit pagkatapos, itatalaga siya sa susunod na trabaho na magdadala sa kanya sa ibang lungsod sa ibang bahagi ng mundo. Naiinggit si Ryan nang marinig ito at sana ay magkaroon din siya ng magandang trabaho. Kinabukasan, pumunta ang magkaibigan sa bayan, isang rural na lugar at kulang sa pag-unlad. Pagkatapos ay huminto sila sa isang cafe upang kumain, kung saan nakilala nila ang isang magandang babae na nagngangalang Alice. Inihayag niya na mag-isa siyang naglalakbay sa mundo pagkatapos makapag-ipon ng pera. Pagkatapos ay ipinagpalagay niya na ang dalawang lalaki ay hindi taga rito, ngunit mabilis nilang nilinaw na ngayon lang ulit silang nagkita pagkatapos ng 12 taon. Nang matuklasan ni Alice na pareho silang chef, inisip niya kung sino ang mas magaling magluto. Tumugon si Jack sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanyang tahanan, dito ay malalaman niya ito mismo. Sa gabi, makikita natin ang dalawang lalaki na naghahanda ng kanilang mga bersyon ng risotto para sa kanya. Pagkatapos ay nilagyan nila si Alice ng blindfold at maingat na tinikman ang mga pagkain. Bagamat humanga siya sa husay nilang dalawa, bahagyang natigilan siya sa ulam ni Ryan. Dahil dito ay labis siyang natuwa at pabirong ipinagmalaki niya sa kanyang kaibigan ang pagiging mas mahusay na chef. Ang tatlo ay nagpapatuloy sa pool kung saan sila umiinom at nagsasaya. Sa panahong ito, nagsimulang mag-flirt sina Alice at Jack at kalaunan ay nagpalipas sila ng gabing magkasama. Kinaumagahan, nakatanggap si Ryan ng isa pang text mula kay Rabbit na nagbanta na mayroon lamang siyang 3 araw upang bayaran ang pera. Ito ay naglalagay kay Ryan sa ilalim ng maraming presyon dahil napagtanto niyang maaaring nasa panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Maya-maya, lumabas siya ng silid at nalaman na umalis na si Alice. Aalis din si Jack para magtrabaho, naiwan si Ryan na mag-isa sa marangyang bahay na ito. Habang lumilipas ang mga oras, lalo siyang nag-aalala tungkol sa kanyang sitwasyon at nagsimulang maghanap sa paligid ng bahay. Sa kalaunan ay nakita niya ang laptop ni Jack kung saan nakalagin ang mga detalye ng kanyang bangko. Sa pagkabigla ni Ryan, natuklasan niya na ang kanyang kaibigan ay may napakalaking pera na umabot sa 1.7 milyon na nakatago sa kanyang account na nakabase sa UK. Pagdating ni Jack sa bahay ng gabing iyon, nahalatang galit. At ang dalawang magkaibigan ay umupo sa tabi ng pool at inamin ni Jack na siya ay bigo sa pagiging makasarili at kasakiman ng mga mayayaman. Ibinunyag din niya na ang isang bahagi ng kanyang trabaho ay nagsasangkot ng pag-uusig sa mga mahihirap. Nagdulot ito ng pinsala sa kanya at gusto na niyang umuwi. Hindi maintindihan ni Ryan kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman niya na ang buhay ni Jack ay hindi kasing perpekto ng inaasahan niya. Naputol ang eksena sa umaga nang magising si Ryan mula sa komportableng pagtulog. Gayunpaman, nang dumaan siya sa koridor, laking gulat niya nang makita ang walang buhay na katawan ng kaibigan na nakasabit sa kisame. Lumalabas na hindi na kinaya ni Jack ang sakit kaya ginawa niya ang hindi maisip. Ang isang naguguluhan na si Ryan ay naiwang tulala sa nakita at bumagsak sa sahig.
Ngunit sa lalong madaling panahon, nabawi niya ang kanyang sarili dahil ang sitwasyon ay maaaring maging isang pagpapala sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang tusong plano upang kunin ang pagkakakilanlan ng kanyang namatay na kaibigan at nakawin ang lahat ng kanyang pera. Nagsimulang kumilos si Ryan at tinawagan ang bangko ni Jack para palitan ang password. Sinasabi niya na kamakailan lang ay naaksidente siya at wala siyang maalala. Nilinaw ni Ryan na wala siya sa kondisyon para sagutin din ang mga tanong sa seguridad. Inaasahan, ang kinatawan ng bangko ay naamoy na may mali at tumanggi na baguhin ang password. Sa halip ay hiniling niya sa kanya na bisitahin ang kanilang sangay sa London para sa tamang pagkakakilanlan. Kasabay nito, pinadalhan siya ng isa pang text ni Rabbit na nagbabanta na papatayin ang kanyang ina kapag hindi siya nagpadala kaagad ng $50,000. Sa gabi, ibinalot ni Ryan sa plastik ang katawan ni Jack at itinapon ito sa malapit na lawa. Kinabukasan, tumawag siya sa isang kaibigan sa US at humingi ng tulong pinansyal. Ngunit inakala ng kanyang kaibigan na ito ay para sa pagsusugal at tinanggihan siya. Mamayang hapon, pumunta si Ryan sa bayan para mananghalian. Pagbalik niya, nagulat siya nang may nakita siyang dalawang hindi pamilyar na tao sa bahay. Galing sila sa ahensyang pinagtrabahuan ni Jack. Ang pinuno ng operasyon ay isang maganda ngunit tusong babae na nagngangalang Imogen, habang ang kanyang kasama ay si Maurice. Natigilan si Ryan nang makita sila ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi pa sila nagkikita ni Jack ng personal. Kaya, kinuha niya ang pagkakakilanlan ng kanyang kaibigan at nakipag-usap sa kanila. Nagtanong si Ryan tungkol sa bayad na sinasabing nakalimutan niya ang eksaktong halaga. Nang ihayag ni Imogen na ito ay 300,000, naiwan siyang nabigla. Agad siyang humingi ng advance at inilipat ni Imogen ang 50,000 nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipinadala ni Ryan ang pera kay Rabbit, kaya natapos ang kanyang problema sa utang. Ngayong wala na siya sa panganib, maingat niyang sinisikap na matuto pa tungkol sa gagawin niya. Nagsisimula siyang magtanong ng mga random na tanong na halos walang kahulugan. Ikinairita ito ni Imogen dahil dapat ay bihasa na siya sa mga detalye sa ngayon. Gayunpaman, inihayag niya na ang hapunan ay para sa 5 tao at bubuo ng 4 na kurso. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasuri na niya ang karne, ngunit tumugon si Ryan na negatibo ito. Sinabi niya na dahil sa kanyang mahirap na Espanyol, nahihirapan siyang makipag-usap sa mga lokal. Ito ay inaasahang magpapagalit kay Imogen dahil ang hapunan ay bukas na at ang paghahanda ay hindi pa nagsisimula. Gayunpaman, ipinangako ni Ryan na ihahanda niya ang lahat sa tamang oras. Nang maglaon, dinala siya ni Imogen sa bayan upang maghanap ng gagamitin na karne. Hindi nagtagal ay dumating sila sa harap ng isang simbahan kung saan ipinaliwanag niya na maraming tao ngayon kaya kailangan niyang bumalik bukas at maghanap ng 2 bangkay. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Ryan na ang pangunahing sangkap ay laman ng tao. Nag-aalangan siyang gawin ang utos, ngunit iginiit ni Imogen na alam na niya ang lahat noon pa at hindi na siya pwedeng umatras pa. Nagbabala rin siya na kung hindi siya sumunod, ito ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Kinagabihan, inimpake ni Ryan ang kanyang mga gamit at naghahanda ng umalis. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinigilan siya ni Imogen na nagpapaliwanag na ang kanilang mga kliyente ay magbabayad ng $1.5 million bawat tao para sa bawat hapunan. Ibinunyag niya na pumapatay sila ng average na 75 katao bawat taon at kumikita ng higit sa $100 milyon kung saan ang 10% ay napupunta sa komunidad. Binibigyang katwiran niya ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagkamatay sa mga nasa ibang industriya tulad ng pagkuha ng langis at pagsasaka kung saan ang mga tao ay regular na namamatay. Pagkasabi nito ay binalaan din siya ni Imogen na kahit saan man siya magpunta ay mahahanap siya ng mga ito. Kinaumagahan, pumunta sina Ryan at Maurice sa simbahan para piliin ang kanilang mga biktima. Pumili sila ng isang dalaga at isang matanda at nagsimulang sumunod sa kanila sa paligid ng bayan. Maya-maya, nawala ang mga babae, kaya lumabas sila ng kotse at nagsimulang hanapin sila. Napansin sila ng isang binata na nagngangalang Jose at nagtanong kung may hinahanap sila. Nang makita ang malusog na katawan nito, nagpa siya si Maurice na gawin siyang biktima. Nagkunwari siyang nasira ang kanyang sasakyan at humingi ng tulong sa pag-aayos nito. Nag-aalok din siya ng magandang kabayaran na nagpapaakit sa lalaki. Ngunit sa sandaling pumunta si Jose sa ilalim ng kotse, binaril siya ni Maurice sa ulo. Nagpatuloy ang dalawa sa pagkarga sa bangkay ngunit biglang dumating ang isang pulis na nagngangalang Gallo kasama ang 2 babae kanina. Hindi niya napansin ang bangkay sa ilalim ng sasakyan at nagtanong kung bakit nila sinusundan ang mga babae.
Mabilis na gumawa ng kwento si Maurice na nagsasabing sila ay mga arkitekto na nagpaplanong magtayo ng isang hotel sa lugar. Nilinaw din niya na wala silang sinusundan at tinitignan lang ang lokasyon. Pagkatapos ay binigay niya ang kanyang business card para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang arkitekto. Mukhang nasiyahan dito si Officer Gallo at umalis siya kasama ang mga babae. Pagkatapos, ikinorga ng dalawang lalaki ang katawan at umalis sa lugar. Hindi nagtagal ay dumating sila sa bahay at ipinaliwanag ni Maurice na dahil nasangkot ang pulis, kailangan nilang gawin ang isang ito. Napansin ni Imogen na medyo malaki ang katawan ng biktima, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Pagkatapos ay dinala niya si Ryan sa katayan at inutusan itong putulin ang katawan. Ipinaalam din niya sa kanya na mayroong espesyal na nag-request para sa dila at hinihiling sa kanya na ihanda ito bilang dessert. Sa gabi, lahat ng VIP ay dumating sa Villa House, nasasabik para sa kanilang malaking karanasan sa kainan. Ngunit nang maayos na ang lahat, nagpakita si Officer Gallo kasama ang isa pang detective na nagngangalang Ruiz. Hinahanap nila ang pamangkin ni Ruiz na si Jose na kanina pa nawawala. Binati sila ni Imogen at nagpanggap na manager ng isang real estate firm habang si Ryan naman ay isang chef. Pagkatapos ay inilabas ni Ruiz ang isang larawan ng kanyang pamangkin at tinanong si Ryan kung nakita niya siya. Ito ay dahil nakita ang ating bida na gumagala sa nayon kanina. Gayunpaman, sinabi ni Ryan na hindi pa niya nakita ang lalaki. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga tungkulin sa pagluluto na sinasabing abala siya sa ngayon. Pagkatapos, lihim na ipinaalam ni Imogen sa kanyang mga bisita na narito ang mga pulis at dapat silang magpanggap na mga investors. Masayang nag-obliga ang mga VIP at mukhang pinaghahandaan na nila ang ganoong sitwasyon. Pagkatapos ay buong kumpiyansa nilang sinasagot ang lahat ng mga tanong na ibinabato ng detective. Ngunit nang malapit nang umalis sina Ruiz at Gallo, isang Japanese VIP ang nag-imbita sa kanila para sa hapunan. Sumang-ayon ang mga opisyal, ngunit si Imogen ay nabigla sa sitwasyon. Siya ay nakipag-usap sa kliyente ng pribado at nagtanong kung bakit niya gustong panatilihin ang mga pulis. Ang VIP ay tumugon sa pagsasabing ang banta na pagiging malapit sa mga awtoridad ay ginagawang mas masaya ang karanasan. Dahil sa katotohanan na siya ay isang regular at mayaman na kliyente, si Imogen ay nag-atubili na sumang-ayon sa kanya. Di nagtagal, sinimulan ni Ryan ang paghahatid ng pagkain sa mga bisita at nagustuhan nila ito. Hindi nagtagal ay napagod na si Officer Gallo at umalis pa uwi, habang si Ruiz ay nanatili at nakikipag-chat sa mga bisita. Hanga siya sa lasa ng karne ngunit hindi niya malaman kung ano iyon. Nang itanong niya kung ano ito, si Ryan ay kinakabahan na nagsinungaling at sinabing ito ay baboy. Nang maglaon, lumala ang sitwasyon nang dumating si Alice sa Villa House. Mukhang lasing siya at gustong makita si Jack, malamang para makipagdigmaan muli sa kanya. Hinikayat siya ni Imogen na umalis, na sinasabing nasa gitna sila ng isang bagay na mahalaga, ngunit hindi natinag si Alice. Dahil walang pagpipilian, dinala siya ni Imogen sa kusina, kung saan kasalukuyang nagtatrabaho si Ryan. Nagulat si Alice nang marinig niyang tinawag niyang siya si Jack ngunit hindi ito nagsasalita sa ngayon. Pagkaalis ni Imogen, tinanong niya kung ano ang nangyayari, kung saan ipinaliwanag ni Ryan na pinupunan lang niya ang kanyang kaibigan. Naamoy ni Alice ang isang bagay na malansa kaya sinubukan niyang magtanong, ngunit sinabi niyang abala siya at sinabihan siyang umalis. Ang malamig na pag-uugali ni Ryan ay nagpagalit kay Alice at nagpatuloy siya sa paglalakad palabas. Sa daan, napansin niya ang isang palayok na puno ng likido at pinaghihinalaang ito ay dugo ng tao. Dahil dito ay natakot siya at agad siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi umaandar ang sasakyan ni Alice na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo. Sa sandaling ito, nagpakita si Maurice at pinigilan siyang umalis. Hiniling niya sa kanya na manatili sandali at nangakong ihahatid siya sa hotel. Nababaliw na si Alice sa puntong ito, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Pagbalik sa kusina, inilabas ni Ryan ang dila ni Jose para ihanda ang dessert. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na siya ay nahawaan ng herpes. Nang malaman ito, nagsimulang magpanik si Imogen dahil partikular na humiling ng dila ang isa sa mga kliyente. Sinabi ni Ryan na maghahanda siya ng isa pang dessert ngunit iginiit ni Imogen na kailangan na nila ang dila. Sa puntong ito, muling lumitaw ang hangal na si Alice na nagsasabing ayaw niyang abalahin si Maurice at siya mismo ang magbubok ng taxi. Isang naiinis na si Imogen ang nagtanong kung walang susundo sa kanya na sinagot ni Alice na siya ay isang turista dito. Napagtanto na nag-iisa ang babae, nakaisip si Imogen ng isang masamang ideya.
Maya-maya, inihain ni Ryan ang dessert na dila sa lahat ng bisita. Pero hindi na niya kinaya ang sitwasyon kaya palihim siyang nag-iwan ng note sa ilalim ng plato ni Ruiz na hinihiling na magkita sila sa banyo. Sumunod ang detective at nagtungo sa banyo kung saan ipinaliwanag sa kanya ni Ryan ang buong senaryo. Ibinunyag niya na ang mga taong ito ay mga cannibal at ang ulam na kanilang kinakain ay si Jose. Nainis si Ruiz sa revelasyon kaya nagsimula siyang magsuka. Ngunit hindi nagtagal ay inipon niya ang kanyang lakas at bumalik sa mga VIP. Pinasalamatan niya sila para sa kanilang maganda at mabuting pakikitungo at umalis mula roon. Pero imbes na lumabas ng Villa House, nakipagkita siya kay Ryan sa katayan. Nakita tuloy ni Ruiz ang labi ng kanyang pamangkin na halos makaramdam na naman siya ng pagsusuka. Nakita rin niya ang isang patay na si Alice na nakahandusay sa lupa na naputol ang dila. Napagtanto na mapanganib ang mga taong ito. Sinubukan ni Ruiz na tumawag para sa backup ngunit napagtanto na naiwan niya ang kanyang telepono sa Villa House. Dahil nakapagpaalam na siya, nagpa siya si Ryan na kunin ito sa halip. Hiniling niya sa opisyal na manatili dito at nangakong babalik sa lalong madaling panahon. Bumalik sa Villa House, ang lahat ng mga bisita ay lubos na nasiyahan sa pagkain at nagsimulang umalis. Nang makasalubong nila si Ryan, pinupuri nila ito dahil sa masarap na pagkain. Binanggit pa ng isa sa mga bisita na magpapareserba na siya ng upuan sa susunod na hapunan. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Maurice na nakalusot si Ruiz sa katayan kaya agad niya itong inatake ng chainsaw at pinatay. Nang sa wakas ay bumalik si Ryan na may dalang telepono, natakot siyang makita ang naputol na labi ni Ruiz. Gayunpaman, dahil hindi alam ni Maurice ang kanyang ginawa, nagpa siyang manahimik. Kinaumagahan, isang pagod na si Ryan ang nagising at sumama kina Maurice at Imogen sa almusal. Binabati nila siya sa kanyang mahusay na trabaho at sinabi ni Imogen na siya ang magiging chef nila para sa marami pang hapunan. Pagkatapos ay binayaran nila si Ryan ng 250,000 dahil nakuha na niya ang 50,000 at ipinaalam na ang kanyang susunod na trabaho ay sa Africa pagkatapos ng isang buwan. Nag-install pa si Maurice ng GPS tracker sa kanya para matiyak na hindi siya tatakas. Nang tanungin ang tungkol sa kanyang mga plano, sinabi ni Ryan na babalik siya sa London at magpapahinga. Nagtatapos ang pelikula sa pagpunta ni Ryan sa airport na napagtanto na hinding-hindi niya matatakasan ang masasamang ahensya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.